na po natin patatagalin. Ang atin pong speaker ay ating pong kaibigan. Medyo mahaba-haba rin ang pinagsamahan po namin ito. Lalo na noong nagmi-mission po siya sa Sibol. Hanggang sa mapunta ng Matawi, pinupuntahan pa rin namin siya doon ng madalas. Minsan beses na kami nakapunta dahil malayo-layo na. Pero ang ganda po ng lugar nila, Sir Joel po nakarating na ron. Kaya kung gusto nyo pong mag-outing, pwede pong pumunta sa kanila. Opo, pwede po. No, basta kanya-kanya na lang po tayong punta ron. Okay, siya po yung ating kaibigan at salamat sa Panginoon. Hindi po ito basta-bastang naiimbitahan at pumupunta sa mga invitation. Talagang pili lang po yung kanyang pinupuntahan. At mapalad po tayo dahil pinagbigyan po tayo. Dahil kilala tayo at may pinagsamahan kami kahit papano. Kaya salamat sa Panginoon, kasama po natin. Well, of course, ipakilala na po natin ang kanya pong may bahay. Kasama niya rin po ang kanyang apo. Nasa Sunday school po yata si Jed. Andun po siya. At kahapon pa po sila narito. Meron po siyang 2 anak na babae. Kung meron nga lang pagkakataon, gusto rin sumama dito dahil gusto rin makita uli yung kami ng mga taga Sibol at tayo pong lahat na narito ngayon. Pero siguro sa mga susunod na lang yon. Siguro sa October, ganon, pabalikin natin. Okay. Siya po ay 35 years in the ministry. Kaya ahead po talaga siya sa akin sa larangan ng pagmiministeryo dahil 22 years pa lang ako sa August. Kaya salamat sa Panginoon dahil meron po tayong ganitong kaibigan. Marami po akong natutunan sa ilang oras lang namin na pagtatagpo sa ilalim ng punong mangga. Kaya may wisdom na galing sa Panginoon. Siya po ay under po ng speaker natin. Yun po yung Mother Church, si Pastor Salmurin, Lighthouse Baptist Church, Cabanatuan. Kapitan Pepe po ba yung Pastor? Subdivision. Kapitan Pepe. Okay, hindi na po natin patatagalin. I-welcome po natin from Lighthouse Baptist Church, Matawi, Dingalan, Aurora, Pastor Francis Colisao. Teka lang ko Pwedeng sabing hangin yun. Pwedeng na lang to God. Tanggalin mo na lang. Nanginginig na nga ako pinanginginig mo pa Babasa na ho tayo ng ating teksto para di na po kayo nakatayo, no? Si Tatay Ben kanina, kumakanta tayo, no? Sabi ko, Tatay Ben, kaya mo pa bang nakatayo? Okay, pasoro. Sige. Kasi kung pwede ka nang umupo, buka na, baka mabigla kang tumumbuwag dyan pwede naman daw. Nakatayo din siya ngayon, no? Nakatayo. 1 Timothy chapter 5. Mamaya na tayo magkwentuhan para makaupo lang kayo. Magkwekwento lang po ako. Hindi po ako magpipreach, magkwekwento. Yan din yung sinabi sa inyo ni Pastor Salmurin, no? Kaya nyo na. Isa lang yung nagulat dumadaloy sa amin kaya ganun yun Alright, so 1 Timothy chapter 5, 17 hanggang 18. Ito yung kaninang scripture reading nyo, no? Pasahin natin siguro ng sabay. Alright? Verse 17. Andiyan na kayo? Mayroon naman pala dun no? Nagbubuklat pa tayo Dahil papatayin muna yan. Pagka para patayin mo muna ito, Brad, yan. Nagiging katwiran pa magbubuklat pa ako ng Bible, ayun na. Alright, verse 17. Ready? Read. Dakilang Diyos, salamat sa pribilehiyong ito na binigay niyo po sa akin.
Salamat, Panginoon, sa tiwala ng Pastor Bernard na ipangaral po ang iyong salita sa kanyang mga members dito. Kayo po manguna sa amin, Panginoon. Gamitin niyo lang po akong instrumento sa inyong mga anak. Ito yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Upo na po tayo. Aka na yung sipon ko. Ay, sipon ko. Aka na yung tissue mo dyan. Sabi ko, hindi na ako iiyak eh. Ang lalaki po umiiyak. Di ba? Yung bading, hindi. Baka po may bading dito, hindi po kami galit sa bading ha. Kasi dati din po akong bading eh. Excuse me po! Kaya po ako naiiyak kasi tingnan na pag gano'n nyo lang muna ako, pabiluhin nyo muna ako. Yung gawain po doon sa Matawi, ano yun, dating Fundamental Baptist Church yun. Siguro napapansin nyo, bulag yung isang mata ko, no? Hindi ako bulag nung nagsimula ako dito sa San Miguel. Doon po ako nabulag. Sila ang bumulag sa akin eh. Pero maganda na lang nabulag ako. Kasi alam niyo bakit? Nagkaroon ako ng PWD ID. O di may 20% ako. O di ba? Kaya pag tinignan niyo na, ay nabulag ako, kawawa naman ako. Alam niyo nung ako'y nabulag, ang dami nagbibigay sa akin ng pera eh. Sabi ko, pag yung kaya sabi ni Bossing, bubulagin ko na rin Franz yung isang kaliwang mata ko. Hindi, wag kunin nyo gagawin yun. Joke lang yun, siyempre. Hirap yata ng bulag. Okay? Yung misis ko po, matayo ka nga. Ayan. Sabi niya, violet pala yung yung motif. Sabi ko, ba't may violet ka bang damit? Wala naman. Hindi wala din, ganun din. Yung pangalan niyo po dito, BBBC. Alam niyo po ba kung ibig sabihin yan? Very, very busy. Very, very busy. Kayo katunayang very, very busy in church nito eh. Di ba? Ganun kagalaw ganito yung pastor namin eh. Pag nagsasama-sama kami, kailangan ikatas mo lahat yung nandiyan sa utak mo eh. Regular po kami nagsasama-sama noon, weekly, in a regular basis, sa Kapitan Pepe, sa Lighthouse, doon sa aming sending church. Pwede po bang tumayo ano ba tatawag ko dito? Sister Mila muna, para safe. Hindi ko pa kasi nakikita. Sino po siya? Pakitayo nga po. Ayun. Pwede po ba tawagin kayong Mother of Perpetual Help? Hindi kasi kaya perpetual help. Kasi siya po yung tumulong kay Pastor Salmurin nung siya po yung nagsisimula doon, sa Olongapo. Kaya kami po, sa Lighthouse family, yung lahat ng naging dahilan para kami nakarating kung saan kami nandoon, hindi ho namin kinakalimutan yun. Kinikwento ko kanina kay Pastor nyo, nung malaman nung matutunan ko yung aralin nito, pinunta namin ng misis ko sa Cavite, yung nagdala sa akin sa Panginoon. Binigyan ko ng cash gift, nagbigay kami ng honorarium for 1 year, pinakain ko, tatawagan, kukumustahin. Natutunan natin eh. Di ba? Alright, umiinit na ako. Yan, ayos na. Sino ba yung gumawa ng program? Alam nyo ha? Alright. May nagsabi po sa akin, yung isa sa host, 45 minutes lang daw ako magsasalita. Nakakailang minuto na. Kasama ba to? Sa 45 minutes? Ha? Kasama? Pambira, no? O sige po, tumayo na tayo.
Akala nyo matatakot nyo ako doon. Magpipreach ako ng maiksi, magpipreach ako ng mahaba. Pahabulin yung laptop nyo eh. Ako matatakutin nyo. Walang oras to, brad, ha? Walang oras na nakalagay. Hindi, biro lang yun, siyempre. Di na ako nakakatagal ng nakatayo ng isang oras. 60 na ako eh. Nag-60 na ako. Oh, nakatawa na kayo. Ready na kayo umiyak? Sige ha, natapos na kayo tumawa. Oh, ngayon brad, tsaka mo i-flash. Ang ating pong tema ay the laborer is worthy of his reward. Alright. Let the elders that rule well. Saglit lang ha. Sabi dyan, rule well. Tuloy. Be counted worthy of double honor. Kaya po siya ibibilang ng dalawang pagpaparangal sapagkat nanguna siya ng maayos. Rule well. Okay? Tuloy natin. Especially. Diba? May special na goto. May regular na goto, di ba? May mga pastor din na regular special. Ayan o, especially. O kanina may binasa sa scripture reading, di ba? Wax wanton. Wax wanton, di ba? Kaya hindi ako kumakain ng wanton sa Chowking kasi gawa sa wax yun. Wax wanton. Oh, hindi nyo kita yun sa Bible? Huwag nyo kakainin yung wax wanton. Wax yun eh. Didikit sa bitukan nyo yun, wax yun eh. Kaya hindi ako umu-order sa Chowking nun eh. Butsi lang ang lagi kong in-order. Alright, so, sabi especially, lalong-lalo na, kahit regular na pastor yan, pararangalan pa rin, di ba? Kaya lang, hindi siya kagaya nung parangal nung nagro-roll well. Pareho ba yung bayad nyo sa regular at saka sa special? Pag umorder kayo, halimbawa, umorder kayo pagkain, special na biko. Yung biko may langka, di ba? May kangkong, may sitaw. Di ba special yon? Ang bayad nyo, dinodoble nyo. Siguruhin mo lang na hindi makikita sa kalsada yan, ha? Baka mamaya, nakikita ko na doon sa kalsada yun, nakalagay doon, ha? Kapatid, siguruhin mo lang, ha? Hindi kakalat yan. Nawawala tuloy ako. So, lalo na yung mga nagpapagal, labor. Hindi po yung nagtatrabaho, nagpapagal. Iba yung labor eh. Misis ko, hindi nag-labor to eh. Cesarean eh. Walang kapagod-pagod. Tama ba yun? Iba yung work sa labor eh. Di ba pag nagle-labor? Isa pa! Di ba ganon? Naintindihan niyo po ba ako mga nanay? Kahit hindi po ako nakaranas, pero naintindihan ko po yun eh. Pagka nasa CR ako, nagle-labor din ako, lumabas ka na. Di ba ganun eh? Oh? Yung labor niya, yung pagpapagal niya, sabi sa salita at sa doktrina. Mga kapatid, kapag ang pastor ay nag-rule well, nag-labor, verse 18, for the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Twice binanggit. Laborer pa din. Gusto ko pong magkaroon ng malinaw na pagkaintindi sa salitang laborer. Sa tingin ninyo, medyo mag-interaction tayo. Pagka narinig nyo yung laborer, anong pumapasok sa isip nyo? Laborer. Anong klase manggagawa yung laborer? Ha? Sa construction. Pag laborer, anong ginagawa ng laborer? Lahat.
tagapala, inuutusan. Psst, halika rito, laborer ka, halika rito. Ang sabi ng Bible, ang pastor nyo, laborer. Gagawin nyo yun sa pastor nyo? I'd like you to understand the very meaning biblically about laborer. Kami na mga pastor ay laborer ng Diyos, hindi ninyo. You have to understand that, mga kapatid. We are laborers of God, not you. Through you. Pagbasta nyo palagi, ha? Kaya hindi nyo po kami pwede siya, Pastor. Di po ba? Oh, hindi po ninyo pwedeng gawin yan sapagkat siya'y laborer ng Diyos sa pamamagitan nyo. Maliwanag po ba yun? Ayun, so tutuloy na tayo. Lililino ko lang po yung pundasyon kasi baka sabihin nyo manggagawa ng pala si Pastor. Linisin mo ngayon, tinawag pang pastor no? Tapos utusan din lang pala. Sa amin po, wala nag-uutos sa akin. Misis ko lang. Hindi, mas si misis ko hindi nag-uutos sa akin yan. Sasabihin niya lang, Papa, pako mo ngayon. Siyempre, iba naman yung usapan namin. Alright. Pambira. 3 lang po ito. Tapos, para po mabigyan natin ng daan yung ngayon na ba magsisimula yung 45 minutes? Alright. Orasan niyo po ako. Sino sa inyo magandang lalaki 3? Ikaw, sabi mo sa akin pag 10 minutes, nung 45 minutes, sabi mo sa akin Maganyan ka lang Maganyan ka lang. Tapos lumabas ka na. Tapos lumabas ka na. Alright. Ang sabi diyan, the laborer is worthy of double honor. The laborer is worthy of his reward. Yung reward po, anong tawag dito? Yung material reward, nauubos po yan Nawawala yan. Yung binigay po sa akin nung member ko na nasa 20 lang sila mahigit, binigyan po ako ng 61,500. Dahil ako po yung nag-60, sabi ko, pwede bang maglambing sa inyo? Dahil alam ko yung kakayanan ng member ko Pwede nyo ba akong bigyan ng 60,000 sa 60th birthday ko? Huwag nyo akong bilan ng kung ano, bigyan nyo ako ng 60,000. Pagkatapos nung June 30, binigay nila po sa akin yon. Hindi ko po inaasahang magiging 61,500 ibibigay nila. May pangiliti pang 1,500. Nasaan na pastor yun? Ubus na. Yung cellphone ko po, naka-violet ako. Kaya nakamotive ako. Ikaw hindi. Ako nakamotive. Sabi ng mga member ko, kuha ka ng yung anak ko kasi nagpapacilitate. Sabi niya, kukuha ka ng cellphone, pastor. Sabi magbabayad. Ganun naman po sa amin Kila bossing, ganun. Bossing si Pastor San Mourinho magkakabarkada kasi kami Kaya ang tawag namin sa kanya, bossing. Ano yun yung malalim na relasyon yun pag gano'n Alright. Nag-isip ako, sabi ko, kabibigay lang nila sa akin ng 60,000, 61,500. Tapos, pabibigatan ko na naman sila ng 1 taon na magbabayad ng cellphone ko. Tama? Dahil ako ay special, hindi ako regular na pastor. Sabi ko, bibili na ako ng cellphone. Nag-gets nyo? So, imbis na sila pa uli yung mag-shoulder nun ng 1 taon, binili ko na yung iniregalo nila sa akin. Makatwira yung pastor na ito. Special nga Hindi regular to.
Naintindihan niyo po yun? Oh, so, mauubos yun. Ubos na nga 61.5 eh. Sabi ng misis ko, may pera ka pa. Ano sa palagay mo? Wala ho akong pera sa katawan na ito. Kahit sulugin ako, hindi ako mangangamoy pera eh. May natira pa ako na, kasi nakasave ako ng 2,000 dito eh. Dahil kinas ko siya eh. Binili ko ng isang pantalon, Onesimus. Bumili ko ng isang barong na kulay gray, polo barong, Onesimus. Kaya nga nangangati na ako eh. Hindi ako sanay sa ganito eh. Pampalengke lang ako na seda eh. Nangangati na ako eh. Sinasabi mo pa, Pastor, yun? Mauubos to eh. Mawawala ito eh. Panglabas lang to eh. Now, gusto ko po makita ninyo yung pinakamagandang reward sa inyong pastor. The best reward that you could ever give to him. Pinag-isipan ko pong mabuti ito. Pinakita ko sa kanya yung outline. Pakita mo kay outline, Brad. Tingnan niyo yung note sa baba. Prince at LBC Matawe on June 30. 3 puntos siya pero yung isang puntos pa lang na ipipreach ko. Hindi ko pa na ipipreach sabi pero sa inyo ipipreach ko na ngayon. Kaya dapat yung love gift ko, dalawa eh. Special eh, di ba? Ay, nako. Alright. Una, the best gift that you could give to your pastor ever is the reward of respect. Sabi dyan, yung letter P, yung acronym ng pastor, yung letter P, personality. Magkaiba ho kami ng personality ni Pastor B. Pero kami po yung original na F4, di ba? Kami po yun. Si Pastor Francis, si Pastor Fito, si Pastor Fernand, si Pastor Fesar. F4. Yung kasagsagan ng F4 noon, di ba? Yung Korean, ano? Kaya kami, F4 ng ng Bulacan noon. Yung mga kalokohan namin noon, no? Pastor Fito, Pastor Fernand. Pautuan talaga eh. Magkakaiba ho kami ng personality. Pastor Cesar, iba personality. Si Bossing, iba ang personality noon. Pag kilala nyo si Bossing, ayun, alam na Mother Mila yun. Hindi nyo iiwanan ang pastor na ito pag nakilala nyo. Grabe, down. Deep down to earth. May kakanta pa sana ako eh. Yung personality niya, respeto nyo yun. Kung siya gaganyan, ayan, alam nyo po ba kapag may kanya-kanya tayong personality, di po ba? Pag binago nyo yung personality nyo, tatanungin ko kayo pa ba yun? Oh, kita nyo na yan. So, ang pinakamagandang reward kay Pastor B at sa inyong pastor, yung respeto sa kanyang pagkatao. Di ba? Reward of respect. Sino mga driver dito? Ako po, driver. 3 tahi dito. Nabutas tong ito. Ano pa ba yun? May ribs, broken ribs dito. Driver kasi ito eh. Sino driver dito? Ikaw lang, brad, ang driver? Ba't natatakot kayo magtaas ng kamay? Hindi naman kayo babalian ng buto. Huwag ho kayong matakot. Alright? Pagka ho kayo nasa kalsada, sasabihin sa inyo ng traffic enforcer, umihinto ba kayo? Umihinto katan? Umihinto. Kilala mo ba yung enforcer? Alam mo ba nakapag-aral yon? Alam mo ba kung naligo yon? Alam mo kung bad breath yon? Ba't kumihinto ka? Bakit? Respect. Hindi nyo kilala yon. Yung pastor nyo, kilala nyo. Hindi namin hinihingi ang inyong respeto. Ako po nire-respeto sa amin. Hindi ko po hinihingi yon. Gine-gain namin yon. Ilan taon ka na dito, pastor? 22 plus?
Is he not worthy of that respect? Kayo baka pagsasabi niyan. Di ba? Yung mayor po namin doon, sabi ng mga kaibigan ko, Pastor sa Ilocos, pambira, yung mayor dito inuutusan ng pastor eh. Ay yung mga regular na pastor, pag tinawag ng politiko, parang kidlat yan, nandun agad yan. Doon sa amin, hindi ako binubuliglig ng mayor doon. Kasi alam niya natutulog ako eh. Nire-respeto, huwag niyang galawin si Kulisaw. Pangalawa, Brad, yung letter A, acknowledging his authority. Yung authority niya bilang pastor niyo, hindi naman siya nagsabi, ako pastor niyo ha. Hindi naman eh. Tuloy. Support or submitting unto. Kasi may binanggit sa Bible. Ano mo nga yun? Ano bang verse sa Bible yun? Hebrews 13:17. Na-excite lang ako maigi eh. Kasi biruin nyo, itong klase ng pastor na ito sa isang maliit na kongregasyon doon sa pagkadulo-dulo na ng mundo. Pagka ho natagos na yung kalsada doon sa DRT manggagaling, magtatago na ho ako eh. Kasi sigurado yung mga taga rito, mga kaibigan ko, tsak, madali na biyahe. Lalagyan ko karatula sa amin doon, the pastor is out forever. Para hindi siya pupunta ron. At sabi dyan, obey them that have the rule over you and submit yourselves. For they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Mga kapatid, yung amin pong trabaho, hindi po ito galing sa inyo. Galing sa Diyos ito. Kung kayo po ay pinapagalitan, sinusuheto, tinuturuan, tanggapin nyo. You have to submit. Yan po yung pinakamaganda yung reward. Respect. Tuloy. Trusting Him. Pero nyo, sino po yung mga kasabay ni Pastor B dito mula nung nandun pa sa isang ano doon? Si Atan, si Mayor. Si Atan, ikaw si Jaime. Nagkakamali ako eh. Jaime, si Atan. Ito yung mga naunan kasama ni Mayor. May meron pa ba? Sino pa yung mga nandito? Joel. Yung mga yan, hindi na magtatanong yan. Bakit? Nakasama na nila na matagal to eh. Concerning trust. Hindi ba masyadong, ano tawag dito? Nakakapagtaka naman na pinagkatiwala nyo yung kaluluwa nyo sa Kanya pagkatapos yung inyong, di ba, yung inyong paglilingkod, yung inyong pera, yung inyong mga anak, hindi nyo ipagkatiwala sa Kanya. Di ba? Parang hindi yata balanse, pinagkatiwala mo ngayong kaluluwa sa Kanya. Sa lingkod ng Diyos, pagkatapos, yung kung anong meron kayo, hindi nyo may pagkatiwala. Di ba? Trust Him. Letter O. Obey Him. Letter R. Remembering Him. Alam nyo, sabi ko doon sa host ninyo, ano ba ginagawa nyo na sa pastor nyo? Nalaman ko naman na, at nakikita ko naman eh. Tapos, tinanong ko siya, ano ang may pastor ba yung pastor nyo? Tinanong ko siya yung host eh. Si Pastor Salmorin, ang pastor noon, Amerikano. Pero yung Amerikanong pastor niya, hindi yung nagbibigay ng pera sa kanya. Siya ang nagbibigay doon sa pastor niya, Amerikano. Madado. Yung Mrs. ni Pastor Abrera, hanggang ngayon, may honorarium yung kay Pastor Salmorin. Yung lahat ng nagkaroon ng kaugnayan sa kanya, yung pastor na nagturo doon sa pastor para si Pastor Salmorin may turuan, hanggang ngayon, may honorarium pa kay Pastor Salmorin yun. So yun din yung ginagawa namin sa kanya, kay pastor. Bakit? Yung pastor niya pinaglilingkuran niya. Sino kami para hindi maglingkod sa aming pastor? Kasi pag hindi po ganon, suportahan niyo ako. Magpasakop kayo. Respeto niyo ako. Ikaw pastor, sino pastor mo? Tama po ba? Ang lagi sinasabi ng tao, gawin mo yung nakikita mong tama, yung ginagawa ko mo, huwag mo nang gayahin. Ano ka ba? Alam
Alam niyo po ba yung mga anak natin, masusundin niya, mas pakikinggan niya at susundin niya yung nakikita nilang ginagawa natin kasi sinasabi natin? Do you realize that? Kaya kung nakikita niyo yung pastor niyo na meron siyang pastor na inaalagaan, sinusuportahan, nagpapasakop, by all means, you have to give him also that kind of respect. At ganyan, hindi na kayo makasalita. Ayun, ganyan. Huwag naman ho kayong masyadong starstruck naman. Pag kailangan nyo, umimi kayo. Yan. Lalo kung tatagal niya, sige kayo. Pangalawa, Brad. Okay na yan. Pangalawa. The reward of respect. Mauubos po ba yung respect? Mauubos po ba yun? Tatanungin ko kayo. Ikaw kapatid, makapagbibigay ka, may regalo ka ba kay pastor? Ha? May love gift. May regalo. Ikaw. Ikaw, tatawa-tawa ka. May regalo ka kay pastor mo? Alright. Yung re-regalo ninyo, kasi merong hindi makakapagregalo dito eh. Sinong hindi nakapagregalo sa pastor nyo? Aminin nyo na. Tayo-tayo lang naman eh. Hindi, ang gusto ko kasi punto ganito. Yung merong mga maibibigay tayo sa kanya na mga bagay na lahat, na maring yung iba meron, yung iba wala. Pero yung respeto, lahat yan. Meron tayo niyan lahat. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka pwede magbigay ng reward sa inyong pastor, yung respeto, sapagkat lahat tayo pwedeng rumispeto eh. Yung traffic enforcer, din nyo kilala, nire-respeto nyo eh. Tingnan nyo ha. Ang sabi dyan, acknowledgement of something's existence. Validity or legality ang ibig sabihin ng recognition. Okay? Anong i-recognize natin sa inyong pastor? Yung kanyang passion. Atan, and si Jaime, Joel, sila po makapagpapatunay sa inyo kung anong puso meron ng taong ito. Kayo, dahil nakasama niya kayo. Ako din, I can attest also, anong puso meron ito. Kaya nga po, yung kanyang buhay personal, yung pag-aasawa, lately na kasi, yung passion niya, yung gawain eh. Yung love niya sa Panginoon. Eh kung walang passion yan eh, magkakaroon ba kayo ng ganito? Authority. Gaya ko sabi kanina, recognize nyo yung authority niya, galing sa Diyos, hindi kung kani-kaninong, iba? Tapos yung kanyang sacrifices. Umuupa sila nun. Ano sabi, Pastor? Sabi ng Mother Church, kalahati lang bibigay namin sa inyo. Kwento ko sa kanya, paano mag-support ng missionary si Bossing. Kaya kung wala pong Mother Mila, hindi mahuhubog si Pastor Salmurin eh. At kaya ho pumayag magsalita dito yon, Mother, dahil sa iyo. Kasi sabi ni Bossing, hindi tatagal yun doon si Ate Mila kung hindi ayos yung pastor doon. Kita niyo yun? Sapagkat nakita rin siguro na ni nanay yung sakripisyo nito eh. Nagulat si mama, taban eh. May nagpapakain eh. May nagmamasahin na. May naglalaban na. May driver na. Napakapalad ni Glyza, no? Bakit nagtatawanan kayo dyan? Hindi ba mapalad si Glyza? Pinagdadrive niya, pastor. Kayo tatawa-tawa kayo dyan eh.
United. May asawa na, may driver pa, di ba? Saan ka pa? Oh, ano pa? Yung kanyang truthfulness and trustworthiness, lagi hong nakabatay sa banal na kasulatan. Ako po, nagkikwentuhan kami. Sabi ko sa inyo, kung yung 45 minutes yun, kulang yun eh. Kung iisa-isayin ko yun eh, kulang yun. Sa amin, no, meron kami dong prayer and breakfast na inorganize ng aming mayor. Lahat ng mga religious group doon, religious leader, nagsasama sila. Once a month, every first Monday of the month. Nagpapalitan ng kuro-kuro at kung ano-ano. Nung ako'y aktibo, ang ganda eh, maganda. Pero nung ang dating nga na ecumenical, pag may event sa munisipyo, yung lahat ng miyembro ng bawat church magsasama-sama, kakanta doon. Pag-awitan na, mga ganun, papiros. Ang kasama, Mormons, Seventh-day Adventist, born again, Katoliko. Sabi ko, umalis na ako, sabi ko, kayo na lang dyan. Kami na lang ni Mayor na dalawa, bahala na kayo dyan. Nakabili ho kami ng lote. Nung makita ko nga ito, sabi ko, nanliit ako eh. 1,240 square meter lang yung lupa namin doon. Nagbayad do yung mga miyembro. Binayaran namin sa loob ng 5 taon. Wala ho kaming Koreano, wala kaming Amerikano, Ilocano meron. Nabayaran naman. Yun ang biblical eh. Ang pangangailangan ng church, ang magpuprovide, ang Diyos sa pamamagitan ninyo. Hindi sa pamamagitan ng mga tao sa labas. Tingnan nyo ha, pag mayroon kayong bahagi sa ministry na ito, ministry ba yung nakalagay? Sa Bible ano? Tingnan nyo. Kung kayo may investment dito, iiwan nyo po ba to? If you have a part, you will never depart. Di nyo iiwanan to. Bakit? Yung pastor nyo nga, hindi iniwan yung gawain eh. Sino ka para iwan to? Di po ba? Yung mga member ko, mga faithful yung member namin doon. Faithful sa Diablo, faithful sa Diyos. Faithful naman. Dito ba, Pastor? Meron ba ganon? Meron din ba dito? Faithful sa Diablo, tapos faithful sa Panginoon? Meron nun eh, no? No? Dalawa lang naman kasi pag di ka faithful sa Panginoon, faithful ka sa Diablo eh. Tama? Baka sabihin nyo eh, tinitira ko kayo. Hindi, ano yun? Katotohanan yun. Sino pa gusto nyo magsabi sa inyo yan? Di ba? Kasunod. Kaya yung aming ginagawa, wala hong, ito ho, ikwinento sa akin ni Pastor Toy, walang nisikong dulig. Galing sa labas lahat sa inyo eh. Tingnan nyo ha, meron kayong, ano tawag dito? Ownership sa lugar nito. May bahagi ako dyan. Hindi man pare-pareho yung amount, pero yung sakripisyo pare-pareho. Ba't nyo iwanan to? Kaya kahit marami ka ng rason para iwan to, hindi mo yung bakit? May investment ako dyan eh. Kung ikaw ay young people, tapos isang araw magkakapabili, si Mayor, andito pa din. Di ba Mayor tawag sa kanya? Magkakaanak ka na. Jaime, yung misis mo pala. Biro mo nagkaasawa ka, no? Ako nga, nagtataka rin, ba't ako nagkaasawa eh? Quits lang, Brad. Diba? Paano ka ngayon tatalikod, Brad, sa Panginoon, mayroong ang lalabas na anak? Paano ko tatalikod, andyan yung apo ko? Meron pa akong sinilang na apo, yung anak ko na pinanganak uli yung pangalawa. Sabi niya kanina, Pastor Francisco Culisaw, Ma'am Lilian Culisaw, salamat sa pag-aalaga niyo sa aking mga anak. Kasi pinost niya yung caption na mapalad kayong mga anak na nag-aalaga ng yung mga anak kayong mga lolo't lola. Sinagot ko, sabi ko, ikaw naman pala, sino mag-aalaga niyan?
Paalaga mo sa iba. Tawa siya eh. Siyempre, apo mo yun eh. Sino may apo rito? May apo na. Ano ang mas masarap na pakiramdam? Yung apo o yung anak? Oh, takwil mo na yung mga anak mo, Brad. Apo na lang. Hindi, totoo yun. Ang pinakamasarap, tubo yun eh. Apuhulin yung anak, ang tubo yung apo eh. Kaya, apakaganda nung pinag-aaralan natin na to. Wala hong ibang pinanggagalingan ng aral, kundi ang banal na kasulatan. Kung ano yung sinabi ng banal na kasulatan, yun lang. Wala namang ibang ginagawa yan, kundi ganun eh. May nagsabi sa akin, Pastor, picturean niyo yung mga dumagat dyan. Pagkatapos bigay mo sa akin yung picture, ako na bahala. Sabi ko, muntik na ako mapamure. Pero pipicture ko yung kasama dumagat, papadala ko yung picture, meron daw kasi. Alam niyo po ba doon sa Norte, Bisaya, pastor ako, pastor siya. Tatanungin kita, magkano sinusuporta sa'yo noon? 1,000, dito ka, 1,500. Dahil mga regular na pastor, pupunta sa 1,500. Regular eh. Pag nalamang 1,500, 2,500, siyempre sa 2,500 ako. Kaya mayroon kayong isang pastor na naninindigan sa salita ng Diyos. And you have to recognize it. Dahil sa panahon ngayon, bihirang-bihira na po kayong makakakita ng pastor na naninindigan sa prinsipyo ng banal na kasulatan. You have to recognize it, mga kapatid. Si Pastor Salmorin, alam niyo po ba sa Kabanatuan, napakaraming Baptist churches doon. Alam niyo kung sino ka-fellowship niya? Yung taga-Gapan, taga-Quezon City, taga-Matawi. Paano mo sasamahan puro regular nga eh. Kung saan may ayuda. Sa kayo nakakita, pastor, ang bagyo sa Bisaya, nagre-report sila na sila binagyo nando sa Ilocos. Hindi ko po sinisira sa inyo yung pastor. Ang pinapakita ko sa inyo, ang dinidifferentiate ko sa inyo, yung pastor nyo, na siya'y karapat-dapat doon sa kanyang gantimpala sapagkat naninindigan sa katotohanan. And you have to recognize it. Lalayo pa tayo, dito na lang. Sasabihin ko yung lugar. Kung pera-pera lang, magtatrabaho na lang kami. Wala kaming pananagutan sa inyo, wala kaming pananagutan sa Diyos. Oh. Ano pa? Yung kanyang office, pastor. Magtatrabaho lang kami. Sabi ko sa kanya, ang birthday natin, ituro. Yung pagsasagawa nung itinuro, hindi na tayo yun. Tinuro na nga natin, tayo paggagawa para sa kanila. Ano ba naman yun? Tama po ba yun? Wala ho kaming ibang trabaho kundi sabihin sa inyo kung ano yung prinsipyo ng banal. Ituro sa inyo ang lahat ng payo. Sabi, di ba? Lahat ng counsel ng Diyos. Pagkatapos nito namin masabi sa inyo, nasa inyo ngayon kung gagawin nyo hindi. Gawin nyo o hindi, wala kaming pake. Bakit? Nai-unload na namin yung burden namin turuan kayo eh. Kayo na hong may responsibilidad na gawin ito. Hindi na kami. Sinabi ko sa kanya kanina, Pastor, may doktrina kaming bago ngayon. The doctrine of accommodation. Para hindi umalis yung miyembro, imasimasin. Kapatid, okay lang yan. Sa amin, may mga member nagpapaalam, Pastor, di ba, pag linggo? Pastor, di kami makaka-attend. Ang sagot ng mga member, lalo pagka-giver, ay okay lang niya, kapatid. Sino may sabi sa inyo okay? Kailan pa naging okay na wala kayo sa church? Hindi okay yun. Pero hindi namin sinasabi sa kanila na
Loko, bakit? Ang ginagawa namin, halika kapatid, bakit linggo? Pastor, ito lang po talaga. O sige, halika, pray tayo. Pagpe-pray namin yon, tsaka lalarga. Kasi sabi natin, pagka kayo aalis, magpaalam kayo. Nagpapaalam, ayaw mabayagan. Ano ba talaga, kuya? Oh. Kaya hindi sila natatakot magsabi, Pastor, wala talagang magagawa. Ito lang. O sige, halika, pray tayo. Eh kapag ka naman laging ganun na ginagawa, Brad, sige na. Lagi na lang ganun. May mga time talaga na ganun eh. Pero hindi okay yun. Iniintindi lang po namin kayo. Inuunawa lang po namin kayo. Halimbawa, sa trabaho, wala talaga magagawa. Di ba? Kailangan ng linggo. Pagkagalito may membro mo, wala tayong magagawa eh. Hindi okay yun, pero inuunawa po namin ito. Hindi okay, pero inuunawa. O, di ba? Pastor kami, hindi naman kami, at kami pastor, hindi regular, espesyal. Oh, ang role namin, father, leader. Hindi boss leader. Kaya nga lead eh. Pinakita ko sa kanya yung lesson dinevelop namin ng The Dons. Alam niyo yung The Dons? G-chat namin, GC namin yon ng nila Pastor Salmurin, mga kaibigan pastor. Mga, The Dons, close in parenthesis, mga milyonaryong hampas lupa. Yun po yung GC namin. Magbabatuan ng idea yan, sulat kami, tapos pag uwi namin sa kanya-kanyang bahay, kanya-kanya kami develop. Yung binato ni Pastor Salmurin na 3, ngayon 9 na. Pinakita ko sa kanya, kinopya niya. Binigay ko sa pastor nyo. Sabi ko, pag may nailagay ka, nadagdag ka, na pag-igi mo pa, balik mo uli sa akin. Pag-igi namin, pag meron pa, babalik ko uli sa'yo. Aral na ng karanasan yun eh. Hindi ko pa nga naituturo yun eh. Mauuna pa nga ito magturo sigurado eh. Bakit to? Pastoro kami. Ano sabi ng Jeremiah 3:15? And I will give you pastors according to my heart that shall feed you with knowledge. And kaya nga lagi ipinapaunawa sa inyo. Hindi po kayo tinatakot. Ipinauunawa. Itinuturo. Ine-educate kayo. Hindi ho namin kayo tinatakot. Ini-intimidate, hindi po ganun. Sa bata, pwedeng gawin yun di ba? Takutin. Pero habang tumatagal naman, hindi naman kailangan magkusa ka naman Yan yung pastor ninyo. Kung meron kayong dapat i-reward sa kanya, yung recognition na siya'y pastor. Na siya'y tatay ninyo sa pananampalataya. Di ba? The laborer, the pastor, is worthy of his reward. The reward of respect, the reward of recognition. Pangatlo, Brad, the reward of recompensation. Basahin natin, Brad, yung 1 Corinthians. Lagay mo 1 Corinthians chapter 9. If we have sown unto spiritual things, it is great thing if we shall reap yung carnal things. Yung carnal dyan, hindi yung carnal na umiinom, tumatalpak, hindi ganun yan If others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless, yung sinasabing if we have partakers of this power over you, yung iba meron, kasi alam sa gobyerno, nagtatrabaho kayo, di ba, pagka kayo nagtatrabaho sa gobyerno, pagdating ng payslip sa inyo, may nagagawa pa ba kayo? Yung dinidak sa inyo, may nagagawa po kayo? Kakamot na kayo ng ulo, pambira, ito na lang pala natira. Kinukuha talaga sa inyo yun. Gets niyo yun? Kami ba, meron ba kaming karapatan? Papakita ko sa inyo. Nevertheless, we have not used. Sabi niyan, if others be partakers of this power over you, are we not rather? Wala ba kaming karapatan na kami na nagtanim sa inyo sa spiritual, umani ng mga material na bagay? Wala ba kaming right? Ito right? Di ba? Meron
namin sinasabi, anak, gatugay mo sa amin na, hindi namin sinasabi yun. Mas maiging magkukusa silang ginagawa sa amin kaysa yung kino-coerce namin sila na gawin nyo to dahil anak namin kayo. Pinag-aaral namin kayo. Yan ang mga linyahan ng mga nanay nun, Pinag-aral namin kayo. Tapos mag-aasa. Mga magulang, ewan ko, nasabi mo na to, Pastor, sasabihin ko ulit. Yung pagpapaaral sa inyo mga anak, makinig po kayo listen and listen good. Responsibilidad yung pag-aralin ng inyong mga anak. Nakalagay sa Bible yan, di ba? Kung ikaw ay magulang at hindi mo ma-provide yung kailangan ng inyong mga anak, mas masahol ka pa sa hindi ligtas. Mas masahol ka pa sa infidel, di ba sabi ron? May karapatan ba kami? Meron. Ano sabi ni Pablo? Never. We have not used this power, but suffer all things. Tiniis at pinaghirapan ang lahat ng bagay. Para, sabi ko sa kanya, yung ginagawa sa iyo, Pastor, mga member mo, ano ba yung naging term natin? Yung yung check and balance. Kasi maaabuso Lahat ng kapangyarihan maaabuso. Alright? Sabi ko sa kanya, lahat ng nakikita niyo po sa akin, bakit ako bumibili pero pera ng mga member to? At hindi po yan mga kamahalan. Ang medyo kamahalan lang, syempre, ang binayaran nyo lang naman dito yung pangalan Nakakagwapo pag ka-Onesimus ang suot Diba? Pagkamat kahit gwapo na ako, nararamdaman ko palalong gwapo ko. Ay kahit sa pakiramdam lang naman pagbigyan nyo na kami, di ba? Tsaka hindi ako bumibili nung ang inaantabayanan ko palagi, yung palagi rong 20% discount, yung mga ganon. Hindi ako bumibili yung as-is na price nyo. Lahat ito, sabi ko sa kanya, huwag mong itataas yung antas ng iyong pamumuhay. Hayaan mong yung mga member mo ang magtaas. Kaya sa amin, hindi nila ako matatanong, Pastor, anong binili mo? Ano naman yan? Teka muna, kayo nagbigay nito Diba? Kayo nagbigay nito. Hindi naman ako. Meron kaming kapangyarihan, pero hindi po namin ito ginagawa. Bakit? Lest we should hinder the gospel of Christ. Kaya po may nagsasabing, Pastor, pera lang habol sa amin yan Lalo yung mga regular. May Pastor Sunday na, mayroon pang appreciation month. Di naman nila alam kung saan nanggaling yung appreciation month ng October. Yung ginagawa nyo sa kanya ng October, wala pa yung ganon, ginagawa nyo na pala yun. 13, Brad. Do you not know that they which minister about holy things live of the things of the temple? Alam nyo kung ba't sinabi ko sa kayo dapat may parametro? Naalala nyo si Eli? Si Eli ba yun? May dala yun, anak? Na mga timawa, kinakain lahat yung handog sa altar. Si Hopia, Hopni, kala ko Hopia Si Hopni at saka si Pihenas, Pero mga timawa, mga anak nung, tapos hindi dinisiplina nung pastor, nung tatay niya. Anak ko naman yan Yun yung isang pwedeng maging abuso. Anak ko naman yan Sa amin hindi ho ganun yun. Walang ganun. O di ba, tuloy nangyari sa mga yon, di ba? Tigo, namatay, na-high blood. Bakit? Kinakain lahat yung nandun. And they which wait at the altar are partakers of the altar. You see, ang ikatlong reward na maibibigay natin sa pastor, the reward of, balik mo Brad, recompensation. Recompensate his labor. Alam niyo, hindi na dapat pag-usapan pa ito Yung kailangan support. Tinanong ko kay pastor, abang tinitingnan ko to, sabi ko, ilang engineer kaya to? Ilang architect kaya to? Kamukat-mukat nyo, yung pastor nyo rin pala nag-drawing. Pastor nyo rin ang nagganito.
Babayad kayo ng architect, babayad kayo ng structural engineer. Akala nyo ba yung mga pirma nun yung kinakalahig-kalahig lang na ganun, akala nyo ba daan-daan lang yon? Libuhan yun. Di ibigay nyo yung dapat sa architect, ibigay nyo yung para dapat sa engineer. Oh. Di po ba? Imagine nyo yung pastor nyo rin na nag-conceptualize nito. Hindi ba siya karapat-dapat? Is he not worthy of that double honor? Of that reward? Sa amin pagdating ng pastors, birthday ni Bossing, mute in academic yun. Birthday niya, birthday ni Ma'am Marie, Pasko, anniversary ng church nila, may gift ang church namin sa kanila. Reward po niya yun. Kaya niyo bang palitan yung pinaglingkod niya rito ng 20 taon mahigit sa kinalalagyan niyo ngayon? You have to realize, part siya ng buhay niyo. And you have to accept that. Diba? Hindi ba siya? Kaya nga karapat dapat worthy of his reward. He labored. Oh, yung hard work niya, yung kanyang katwiran, di naman nakikisama sa mga ang mga kasama mo sila dyan, sila Pangilinan, Joseph. Tingnan niyo po yung mga Pangilinan at Joseph, kung makikilala niyo yun, matitino din yun, special din yun. Magsasama ba yung pareho ng tinatakbo ng Egypt? Can two walk together? Kaya nga ang gulo ng bansa natin kanya-kanya Oh, gantimpalaan natin yung kanyang paghihirap sa ministry. Pastor, sa Diyos siya kamo naglilingkod Oo nga. Pero kayo yung kanyang pinaglingkuran. Di ba sabi ni Pablo, kayo bukid ko Kayo yung binukal ni Pastor Bernard doon pa. Si Jaime, si Atan. Tinanong ko po si Ella, saan ang membership ni Atan? Brad, tinanong ko si Ella kung saan membership mo. Di ba? Pero iiwan mo ba yung pastor mo nung bata ka pa, inalalaya ka, binigyan ka ng pagkakataon makapaglingkod sa ministry. Pagkatapos, lalayasan mo dahil nagkapamilya ka. Maano kami dun very particular kami sa bagay na yun. Pero kung ayaw talaga ano pa pagkagawa mo? Kaya nga meron tayong, yung liberty of, soul liberty. Individual soul liberty. Pwede yung magpaalam ang lahat sa inyo rito, Pastor, ayaw na namin dito. Bakit? Given na yung inyong rason ay matibay. Ba't ka ba alis? Brad, hindi ko maintindihan yung English niyo, Pastor Ang baduy mo magdamit, Pastor Lagi na lang, Onesimus yung sapatos, Onesimus yung medyas, Onesimus yung pantalon, barong, Onesimus yung pandoble, Onesimus. Pastor, pag nakikita kita, nalilito ko, lilipat na lang ako to sa mga regular na pastor. Di po ba igagantimpala nyo sa pastor nyo? Sa lahat ng hirap, sa lahat ng kanyang mga hard work dito, tatanungin ko kayo, sino na nagsabi sa inyo sa pastor nyo, Pastor, salamat sa inyo pagmamalasakit sa gawain? Sino? Tinapik nyo na ba siya, Pastor? Nandito lang kami Inaabangan ka lang naming bumulakta dyan. Mga tinamaan na magaling Inaabangan palang bumulagta at pagbulagta, buti nga sa'yo. Yan. Mga loko Alam nyo kung saan matatagpuan yung mga miyembro na yon? Doon sa mga regular na pastor. Pero dito
dito sa mga espesyal na pastor, wala nun. Yung faithful lang, meron. Hindi mawawala, pastor, yung faithful. Lahat dito faithful. Hindi lang natin alam kung saan. Pero sigurado, may faithful dito. Sigurado yun. At si Jenny, nung makita namin kanina, pambira parang, darling, mukhang tayo nagbiglang laging mukhang matanda kay Ate Jenny. Isipin mo yun, mas mukhang bata pa si Ate Jenny sa amin. 60 anyos pa lang ako, pero tingnan mo yung tsura ko. Mukhang 45 lang eh. Sabay, ganun eh. Ano ba, masakit na yung balak ako. Ay, ilipat mo na, Brad. The reward of respect, recognition, recompensation. Paano? Anong magiging resulta? Alam niyo po itong nakikita niyo na ito, resulta ito ng pagbibigay niyo ng reward sa inyong pastor. Sa inyong pagrespeto, sa pagkilala niyo sa kanyang authority, yung ginagawa niyo lahat dito, yun ho ang resulta at katunayan na ibinibigay niyo yung nararapat na pagpaparangal sa lingkod ng Diyos. Kasi kung hindi po, wala kayo nito. Wala kayo nito. Oh. Tingnan nyo to. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Pagka po ba kami nagturo sa inyo, ang iniisip ba namin, may mapapakinabangan kami sa inyo? Wala hong ganun. Sa mga espesyal na pastor, lagi babalik sa espesyal yun. Sa mga regular na pastor, nagtuturo yun dahil may papakinabangan sa inyo. Marami na po kaming napuntahang lugar, mga pastor na nasa probinsya. Sabi niyo sa pastor na meet namin sa Samarin, Bisaya, sabi niya, pastor, member ko dati yan eh. Pero dyan na nagsisimba eh. Sabi ko, malamang hindi giver yan. O hindi giver, pastor. Tapos, yung, pastor, napunta kami sa malayo, doon sa pastor, member ko yun eh. Ang layo! Siguro giver yan. Ano? Pastor, giver yan. Pero yung member niya pagka-giver, kahit malayo, kailangan niya. Pero yung malapit, pag hindi giver, diyan ka lang. Regular kasi pastor eh. Kami nagtuturo, sabi dyan, hindi namin, napakasimple at payak ng inyong pastor. Napakababaw ng kaligayahan ni Pastor B. Ang kaligayahan namin, kayo ay mapagpala ng Diyos. Tatanungin ko kayo, pagka ba kayo nagdeposito ng pera nyo sa bangko, ang lalabas na pangalan niya? Ha? Pag may ginawa ba kayo sa kanya na sinasabi ng banal na kasulatan, maisusulat ba yun sa account niya o sa account nyo na nagbigay? Oh, ayaw nyo bang marami kayong withdrawin sa inyong account? That ang aming desire, but I desire fruit. Bunga na sasagana sa inyong mga account. Dahil isang araw, yung mga bunga ng account nyo na yun, kung ikaw ay may anak, yung anak mo ang magwi-withdraw nun. Yung magiging apo mo ang siya makikinabang nito. Hindi ba gano'n naman talaga? Nag-save tayo para sa future ng anak natin, educational, ano ba yung sa patay, eternal, yung mga gano'n, di ba? Oh, meron kayong St. Peter. Oh, may St. Bernard kayo? Ha? Ako, St. Francis eh. Lahat kayo may St. Peter, yung pastor nyo. May St. Peter, pastor nyo? Ako, may St. Peter ako. Ha? Sun Life. Kahit hindi St. Peter, basta yung pagka namatay siya, may lilibingan na siya. Paano ba kami matatakot mamatay? May libingan na kami. Nag-gets nyo yun? Sa account nyo yun, hindi sa kanya. Anytime dahil kayo ay mayroong idiniposito sa inyong account, makakapag-withdraw kayo. How can you withdraw kung hindi kayo nag-deposito? Gusto nyo kumana, hindi mo kayo nagtanim. Sunod, Brad. But I have all and abound.
Di ba? Meron naman kami ng lahat eh. Hindi ko kami nagpastor dahil wala kaming mapuntahan. Mula nung ako'y masave, ang misis ko, nagtuturo sa mga bata. Hanggang ngayon naman, nagtuturo pa din siya. Yung mga anak ko nasa ministry din. Hindi yan umalis sa ministry. Mula noon hanggang ngayon, hindi ko kami umalis sa ministry. Kahit saan kami dali ng Panginoon, sige lang. Hanggang sa kami ay bawian na ng Diyos ng buhay. Ang prayer namin, Panginoon, yung munti na lang naming magagawa, gagawin na lang namin ito sa lahat ng aming makakayanan. Hindi ganito kalaki. Hindi ko siguro kaya yung ganito. May kanya-kanya kami kakayanan eh. May inggit ba ako sa pastor nyo? Ganito kayo? Tama ho yung aming kaisipan pagdating sa ministry. Itinuro po yun sa amin ng Panginoon sa pamamagitan ng Pastor Salmurin na natuto sa mga taong ito. Pwede ho bang tumayo yung apat na kasama ni Mother Lily? Ay, Mother Lily rin. Mila. Regal yung iniisip ko eh. Pastor's champion daw yung apat. Nasaan yung apat na yun? Buhay pa ba? Tayo nga po. Tingnan niyo po yung mga taong ito. Kwento sa akin lang ng pastor nyo. Sabi niya, may mali dito sa kalakaran sa gawain. May mali. Mabira. Ako lang nag-iisip ng kung anong mangyayari dito. Kasi ako, hindi natakot sabihin sa mga member, asikasuhin niyo ako dahil ako yung pastor nyo. Hindi ako natakot magsabi sa kanila. Nakalagay sa Bible yun eh. Bakit yung inyong pastor, ba't ang inyong gawain ay mas mababa sa iba? Bakit? Hindi kasi kayo naging kabigatan sa pastor eh. Hindi nyo naging kabigatan yung pastor eh. Di ba? Sila yung kinausap ni pastor para simulan yung pastor's champion ninyo na nabasa niya doon sa manual ni Pastor Salmurin. And this is the result of that. Pwede ba natin silang palakpakan? Umupo na kayo. Hindi ho ba kayo natutuwa mayroong ganon? Pwede naman kayo sumama, Pastor. Baka pwede kaming mag-join dyan. Bakas kami. Nung tayo mga unsaved, tumatalpak tayo eh. Alam ba nila yun, Pastor? Yung talpak? Alam niyo yung talpak? Online sabong. Tayo, kunyari pa eh. Parang ang pakiramdam mo, hindi nyo alam yung mga term na mga bisyo-bisyo. Kaya po, wag na nga natin gamitin yun. So, ito mga kapatid, meron na silang account ngayon. Dahil sila yung nagsimula eh. Mas malaki yung account nila ngayon kaysa sa inyong account. Bakit? Sila yung nag-pioneer ng yung silang apat eh. Gets nyo yun? Kung walang apat na ito na tumulong sa inyong pastor noon, sa tingin nyo, aabot kayo sa gantong kalagayan? Yun o yung resulta. Kapag ka po inyong pinarangalan ang inyong pastor. Tuloy, Brad. Abounding account, abounding supply. Kayo na ang magsabi sa sarili nyo, mula nang kayo si Jonathan, si Jaime. Biruin mo magka-misis ito. Ngayon magkakaanak. Yung misis niya. Pina-x-ray mo na yun? Ano ba yun? Ultrasound. Ayun. Lalaki, babae? O, kita mo. Magdadala ng pangalan niya. Pambira ngayon pa lang. Ayos, lalaki. Ako, puro babae yung anak ko eh. Kaya nga malapit na nga ako magbalit ng doktrina na yung lalaki, yung babae, pwede na magpastor eh. Pero yung reward na supply ng Panginoon sa iyo, yung lahi mo dadami. Nagkaroon ka ng misis. Inaakala mo ba yun na magkaka-misis ka rin? O hindi. Supply ng Diyos yun, brad eh. Hanggang ngayon, kumakain pa kayo sa masasarap na pagkain na gusto nyong kainan. Grabe.
Alam nyo kung saan kami kumakain na nagkakape nila, pastor? Yung kape na may pusa sa ibabaw ng kape. Merong dragon, may aso, may ahas. Anong kape ba yun? Ha? Yung kape na may drawing sa ibabaw? Alam nyo kung magkano isang kape? 200 megit yung isang kape. Noon, 3 in 1. Yung tubig noon, kumulay kape lang. Napakasarap higupin. Ngayon, maaarte na kami. Di na kami nagkakape ng 3 in 1. O, di ba? May supply eh. Mag 3 in 1 pa kami, dinatigo kami. Ang tataas na ng sugar namin. Ang tataas na ng blood pressure namin. Mag 3 in 1 ka ba? Sabi, pastor, magkakape kayo. Anong kape? Brood. Di kami nagkakape ng... Bira naman. Inalagaan kayo na matagal, tapos kakapihin pa rin niya ngayon, 3 in 1? Gusto niyo na yata mamatay yung pastor. Diba? May supply kasi. Kumakain kami sa mga restaurant na yung platito, ginto yung paligid, yung gilid. Kumakain kami sa hapchan, French baker. Biro mo kakailan namin tinapay, sa French baker pa kami. Dati sa panaderia eh. Matsakaw lang, okay na kami. Toasted bread, okay na eh. Eh dahil may supply. Oh, yun o yung resulta ng pagpaparangal ninyo sa lingkod ng Diyos. Ang gantimpala, hindi sa Kanya, sa inyo. Ano pa? Abounding glory. I-flash mo yung verse 20, Brad. Sa tingin nyo, sino natutuwa kung pararangalan nyo yung lingkod ng Diyos? Sino? Wala namang ibang mapaparangalan kundi ang Diyos, di po ba? Tingnan natin. Now unto God and our Father be glory forever and ever. Yung context ng Philippians chapter 4, may nakalagay dyan, nagkaroon kayo ng pagmamalasakit muli sa akin. Di ba? Sabi doon? Saan bang version? Hanapin mo ngayon. But ye lack opportunity, nakalagay doon eh. Philippians din yun, Brad, chapter 4. Yun ang konteksto kasi niyan eh. Sayang, nagbalasakit kayo uli ngayon, kaya lang wala kang pagkakataon eh. Hindi nyo ginagawa eh. Yung pagkakataon sana na maparangalan nyo yung lingkod ng Diyos, respetuhin, kilalanin at magbigay ng gantimpala sa kanyang nararapat. Hindi po ninyo ginawa eh. But I rejoice in the Lord greatly that now at the last, biruin nyo huli na eh. At the last, your care of me hath flourished again, wherein ye were also cared, but ye lack opportunity. Kailan nyo gagawing magpasalamat sa pastor nyo? Kailan nyo sasabihin sa pastor nyo, Pastor, salamat sa pagmamalasakit sa gawain. Salamat sa pagmamalasakit nyo sa aming anak, sa aming pamilya. Kailan nyo sasabihin sa kanya yon? Ang sabi ko sa mga member ko, gawin lahat ng magagawa nyo sa akin habang buhay ako. Huwag nyo akong dadala ng bulaklak sa libingan kasi kung gusto nyo ma-appreciate ko yung bulaklak na dadalhin nyo sa akin pag ako'y patanin, ngayong buhay pa ako, tsaka nyo ako dala ng bulaklak. Ano gagawin ng bulaklak doon sa puntod? Eh di, ngayon yung habang buhay kami, Pastor, bulaklak. Bulaklak. Kay ganda ng bulaklak. Di, kantahin nyo pa. Pastor, tsokolate. Kung kailan namatay na, tsaka nyo, Pastor, salamat sa pagmamalasakit. Hindi ka na maririnig niyan. Paano pa makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos yung gagawin nyo? Eh, patayin na. Ano na yun? Sabi dyan, at hila ka. Meron kayong kagustuhan gawin eh. Huwag nyo nang pagpatumpik-tumpikanan. Oh, yan o yung resulta. Ano, Brad? Ako ba magaganyan? Eh, hindi ka nagaganyan. Hindi tumitigil eh. Hindi ka nalalabas, Brad. Ganyan ka na. Okay, sige, Brad. Salamat. Takot palabasin eh, no?
Sayang yung pagkakataon. Tayo pa naman mga Pilipino, kahilig magpalatak ng sayang. Sino yung nagwe-wedding dito? Dati. Yung misis ko po, anak ng wedding yan. Hindi nga, walang biro, anak ng wedding yan. Hanggang ngayon, yung kapatid niya, kabo pa rin ng wedding. Mga kapatid niya, kolektor ng wedding. Kaya yan, anak ng wedding yan. Di ba? Pag nagtataya ng mga, sabi, pambir, tagal kong inalagaan. Kung kailan ako hindi tumaya, lumabas, pambir. Gusto nyo ganun din ang mangyari sa inyo? May pagkakataonang magpakita na magparangal sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang lingkod, may pagkakataonang mag-reward doon ng pagkilala sa lingkod ng Diyos. Pero, bigla kayo nagkasakit. Bubira ko kailan na nagpilipit na dila nyo, tsaka kayo magsasabi. Nagigets nyo po yung ibig sabihin? Abounding glory. Maraming magpapasalamat sa inyong apat kayo. At nararapat lang na pasalamatan yung apat na yan. Humanly speaking, pambira yung kapitbahay mo nga nagbigay ng ulam, di mo makalimutan eh. Tama po ba ako? Tapos ito mga taong itong naging dahilan, bakit? Malaking, contributing factor, ba't nagkaganito? Hindi nyo man lang pasalamatan. In fact, si Mother Mila, hindi naman talaga dito membership niyan. Olonga po kayo, di ba? Natira po kami ng Olonga po sa Santa Rita. Hindi po yan magsasabi kay Bossing, okay po Pastor yon. Hindi kayo irerekomenda kay Pastor Salmorin kung hindi yan nakakita rito ng karapat-dapat na pastor. At hindi ko rin sasabihin kay Bossing, okay yan Bossing, kung hindi ko rin nakita sa pastor nyo na siya'y karapat-dapat na pastor. Special po pastor, yung pastor doon. Hindi po yun regular. Kaya pumunta dito yun. Kaya hindi ko kami maarte sa invitation. Hindi ho. Kasi, imbis na makatulong kami doon sa simbang pupuntahan namin, makakasira lang kami. Ayaw namin ng ganun. Ewan ko lang dito ngayon. Baka ngayon pa lang. Ngayon lang huli ako nag-oo sa invitation eh. Marami pong nag-invite sa akin. Abound. The result of honoring God or honoring your pastor is that abounding account, abounding supply, abounding glory. Lord, salamat. Ginamit niyo itong apat na ito. Ano yun? Tinanggap yung hamon ni Pastor Bernard. Na manindigan kami, na kami yung, kumbaga sila yung mag-initiate, initiator. Heto na kayo. And to tell you honestly, sabi ko kay Pastor Bernard, kinakabahan ako. Sabi ko sa misis ko, nanginginig ako. Pagkatapos kanina bago lumabas, sabi niya sa akin, nag-pray kami, sabi niya, nanginginig ka pa, konti na lang. I'm honored and privileged. Dahil yung, pag ginumpara namin yung ministry namin doon sa ministry ninyo, malayo ang agwat. Kaya nga privilege lang, di ba? At yun po pinasasalamatan ko po sa inyo ng buong puso. Wala naman hindi ko biruin nyo yan. Parang dapat ang mag-i-encourage yung malaki, di ba? Pero hindi naman doon tinitingnan yun eh. Yung ginagawa namin kay Pastor Salmorin, ginagawa niya sa kanyang pastor, and so on and so forth. Yung ginagawa nyo naman sa pastor nyo eh. Pero hindi ba mas maganda na, alam nyo yung ginagawa nyo sa kanya, kumbaga kay Taguro, 40% pa lang eh. Di ba? 40% pa lang yung ginagawa nyo, nilalabas yung kapangyarihan eh. May ilalabas pa eh.
Kung nung isang taon, 40%, ba't hindi nyo gawin 50% ngayon? As God prosper you, as God blesses you. Di po ba? Hanggang sa dumating na yung 100%. Buti pa si Taguro, naniniwala doon, Hindi nila alam yun. Di ba? Yun po yung magiging resulta kapag ka-inonor natin ang lingkod ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. I close on this statement. Ang pastor po, sabi ng Bible, and I will give you pastors according to my heart. Galing sa puso ng Diyos. Ephesians chapter 4, I think it is in verse 11. And God gave some pastor. Ang pastor, gift ng Diyos sa church. Do you realize that? It is God's gift. He is God's gift for the church. Sa inyo, regalo ng Diyos. May mga regalo tayo nung mga bata-bata pa tayo. Saan nakalagay? Nakatago. Iniingatan nyo. Bakit? Regalo sa inyo. Ang nagregalo sa atin ng pastor ang Diyos. Hindi nyo ba iingatan yung pastor nyo? Hindi nyo ba pararangalan yung pastor nyo? Hindi nyo ba siya re-respetuhin? Hindi nyo ba kikilalanin yan? Hindi nyo ba yan i-recompensate sa lahat ng kanyang ginagawa dito? Pumikit tayo at tayo manalangin. Pikit lang po tayo at tayo nananalangin. Hindi ko alam kung lahat sa inyo halos hindi ko na kayo kilala Yung mga nandito, yung mga dati, natatandaan ko pa. Pero the rest of you, iba na hindi ko na po kayo kilala. Ganito lang siguro gagawin natin. May program pa susunod di ba? Pero singit ko lang ito. Pastor, pwede ba lumapit ka muna dito? Diyan na lang po, Pastor. Diyan na lang po, Pastor. Kung ang pastor nyo ay naging pagpapala sa inyo, naniniwala kayo siya na karapat-dapat ng pagpaparangal ng 2 ulit, double honor, karapat-dapat sa kanyang reward, sa kanyang gantimpala. Yung pong material, secondary yun Yung pagrespeto nyo sa kanya, number 1 yun Pagkilala. Kaya nga panghuli na yung recompensation, di ba? Yung compensation niya. Bakit hindi mo gawin ngayon na sabihin, Pastor, ewan ko kung pwede nyo i-express sa kanya ngayon na ewan ko paano nyo gagawin. Ang ibig ko po sabihin, kung meron kayong dapat sabihin sa kanyang na gusto nyo i-express sa lahat ng kanyang pagpapagal dito, I think ito po yung magandang pagkakataon. Hindi ko alam kung ano yung program na susunod Pwede nyo siyang lapitan, pwedeng ihag, magsabi, whatever. Ewan ko, hindi ko alam kung ano gagawin nyo. Yung gesture ng inyong pagrespeto at spelala sa kanya. Anything. Okay? Magpe-pray muna po. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito for allowing me to preach your word. I really appreciate, Lord, and honor dahil po sa pagtitiwala ng Pastor Bernard na ipagkatiwala niya sa akin sa pitong ito, sa araw na ito na kanyang kaarawan. And I'm really honored. Kami ng misis ko we really appreciate it, Lord, na kami po ang maging tagapagsalita nila ngayon sa kanyang birthday celebration. Kayo po mag-bless, Panginoon, sa buhay ng Pastor Bernard at sa mga membro na ito. Salamat sa inyong kabutihan sa gawain dito. Salamat po sa patuloy na pagsisikap ni Pastor Bernard na magpatuloy. At ito na po ngayon ang gawain pinagkatiwala niyo sa kanyang balikan. I-bless niyo po ang bawat isa habang nakayuko tayo at nakapikit, mga kapatid. Gawin niyo na yung gusto niyo gawin kay Pastor Bernard. Kung meron siguro mamaya
mamaya pa sa part na yun, hindi doble. At least na doble, di ba? Sige po, kahit sino po pwedeng lumaan, Pastor. Salamat. Ngayon nyo sabihin sa kanya na naririnig pa.